Hindi na nga tuloy ang inaasahan sanang Bangsamoro election sa Marso. Ito ay matapos muling ipagpaliban ng COMELEC ang nasabing halalan. Ayon sa COMELEC, kukulangin na sila sa oras para isagawa ito. Sa ngayon, hinihintay pa ang desisyon ng Korte kung kailan muli itatakda ang kauna-unahang BARM election. At kaugnay po niyan, makakausap natin ang tagapagsalita ng Bangsamoro Transition Authority, Attorney Jet Lim. Magandang gabi. Welcome sa Politico Nightly. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang gabi, Sir Dexter Ganive, pati sa mga nakikinig at saka nanonood po sa Politico Nightly sa Billionaire News Channel po. Attorney, ano po yung sa tingin niyo pinakaugat na desisyon nitong COMELEC na ipagpaliban ang BARM election? May hiling ba ang BTA dito? I think po more than dun sa yung time po, no. Consistent po ito sa position natin sa simula pa lang na only Congress can set the election date po ng first Bangsamoro Parliament elections. Sa katunayan po, meron ng bills na i-file sa Senate at saka sa Congress po. Yung sa Senate po ay final ng Majority Floor Leader, si Sen. Migs, and then dun sa Congress po, na i-file naman po ni Representative Adyong at Balindong po. Pero attorney, parang hindi pa ito kasama no doon sa mga priority bills ng administrasyon. May mga hakbang ba para makausap ang Malacanang na maisama ito dahil kung titingnan nga talagang napakaigsi na nung panahon kung hanggang sa katapusan ng Marso ang pagsasagawa ng parliamentary elections. Ay, tingin ko po definitely March 30, 2026 election, out of the question na po yun. Yung pag-uusapan ho rito, kailan ang next na election po. May mga kanya-kanyang kuro-kuro po. Pwede later this year po, meron din early next year. In fact, meron din po mga kababayan natin, mga stakeholders sa Bangsamoro, nagsasabi, i-synchronize na lang po sa yung usual national and local elections sa 2028 po. But at any rate po, kami sa Bangsamoro Transition Authority, we look forward po na ang ating mga kababayan ay finally makapag-decide na po kung sino ang magiging representante nila sa parliament po, ang magpapatunay ng kanilang mga aspirations, no, bilang ating mga kababayan, ng kanilang mga pangangailangan po. So kami po ay nakipag-ugnayan din po sa mga iba't ibang ahensya. As a matter of fact po, sa second week ng February po, magkakaroon ng first Philippine Congress Bangsamoro Parliament Forum. We are looking forward po na agenda po ang usapin ng resetting or setting ng first BARM Parliament elections. Nagmo-monitor din po kami sa sinabi ng Pangulo, President Bongbong Marcos, na although gusto niya ng election, dapat ang election ay within the parameters ng batas po at ng Constitution. So yun po ang guidance po namin sa BTA. Attorney Jet, paano po ito tinatanggap ngayon ng mga ibang partido, iba't ibang grupo dyan sa inyo na may mga kandidato para sa halalan? Well, mixed reaction po. Pero karamihan po, they welcome yung pag-announce ng COMELEC yung pag-postpone ng March 30. Dahil nga po ay unang-una napakagahol na po sa oras, medyo physically at saka logistically challenging po kung itutuloy yun. And pangalawa po, wala nga pong batas na nag-set pa sa first parliamentary elections. Pangalawa, on administrative at saka executive level po, no, since pinospone na ng COMELEC ang elections po, yung mga ban po na nakakapaloob sa mga election period, gaya ng mga non-spending, mga appointment, etc., ay malilift na rin po, kasama na rin po. May balita, may mga balita ba kayo natanggap dahil sa February 10, ito ay na-anunsyo na din naman ni Senate President Tito Soto na magkakaroon ng LEDAC meeting sa February 10. Maaring may balita ba kayo na maisasama sa maging legislative agenda at mga priority bills itong postponement o hindi naman postponement kundi pag-set ng bagong petsa para sa eleksyon sa Bangsamoro? Unfortunately po, on the part of the Bangsamoro Transition Authority, wala pang official na communications po patungkol dito kung
agenda po ito. But we also look forward na sana mapag-usapan din ho ito ng national government bilang na ang usapin na ito ay napakahalaga po sa rehiyon at sa ating bansa po. Sa isa mas practical po na aspekto, ano po ang nakikita niyong magiging epekto nitong postponement na naman ng parliamentary elections? Unang-una po yung kung naalala niyo po yung Supreme Court decision doon po sa Ali versus Macapar versus Ali po, no? Sinabi ng Supreme Court within 120 days po hindi ka pwede magawa ng districting law, otherwise magiging unconstitutional po 'yun. So related po ito sa ginawa nating district nung huli nung January 12 po, no, nagpasa tayo ng districting law. Kung ika-calculate nyo po, nasa 120 days po yun ng calendar na sinet ng COMELEC. So pasok. Now with the, pasok. Now with the lifting, postponement po ng calendar ng COMELEC, so wala na pong agam-agam, wala nang question na on the constitutionality or legality ng pinasa nating districting po. Yun po yung immediate effect po nun. May mga kailangan pa bang batas na kailangang may pasa sa sa parlamento kaugnay dito sa isasagawang election? Meron po, as a matter of fact po, kagabi natapos ng late night na po yung session namin. Nagpasa po ang parliament po ng batas, pinapaalis po natin yung provision doon sa balota, none of the above option. So natanggal na po yon, ipapublicize na rin po yon. Pangalawa, nagkapagpasa rin po kami ng batas kahapon na ibinababa po ang threshold po sa party representation from 4% po, ginawa ng 2.5%. So pag nakakuha ang isang party ng ganong number or percentage ng votes, valid votes cast, ay sigurado magkakaroon siya ng seat sa parliament. And finally po, yung importante din, yung pagbaba po ng registration ng party. Dati po ang requirement, 10,000 people or members para maging ma-register as as political party. Binabaho yon ng 5,000 na lang po. So mga ngahulugan nito, attorney, na mas marami ang posibilidad na mas maraming maidagdag na member ng parliament kapag nagsagawa na ng eleksyon? Yung number ng parliament po, fixed Fix po. na yon. Opo, 80 po. Ang effect po nito ay mas dadami ang partido na makaka-participate po sa elections po. Opo. Oo, so yun yung ikinaganda niya, ano. Pero may iba naman tayo, attorney, dito sa nangyari yung isa sa mga malagim na trahedya nung Lunes ng madaling araw diyan sa may karagatan ng Basilan. May update po ba kayo doon sa insidente, maritime incident na ito? Opo, Balok-balok po, kahapon po, malapit sa Balok-Balok Island? opo, balok-balok sa Basilan po. Kahapon po sa session namin po, may mga kasama tayong MP na labas ka ng kanilang mga condolences at saka panawagan na magkaroon ng inquiry in aid of legislation po. So naipasa na po natin yon sa Committee on Transportation. Although po ang MV Tricia Kirstine ng tragic incident ay biyahe Zamboanga to Jolo na parehong Region 9, ang pinangyarihan po ng insidente ay nasa Barm Waters po. So may jurisdiction po tayo at saka syempre yung mga taong involved po, yung mga victims po ay mga tiga-Sulu, mga kababayan nating Bangsamoro. Pangalawa po, ang operator po ng MV Tricia Kirstine ay nag-ooperate din po sa Barm sa Basilan, province ng Basilan, at saka sa Tawi-Tawi po. So ito po ang magiging subject po ng inquiry kung unang-una i-secure po natin ang seguridad po, ang seguridad ng ating mga kababayan. Sabi nga na ho nila, yung mga barko po dati ng Allison, may mga parang floating coffins po yung iba. Opo, yung nangyari pong ngayon ay hindi kauna-unahan po. I think pang-5 na ho ito. 2 years ago nagkaroon din ng sunog. So ito po yung magiging subject po ng investigation ng BARM. Hindi po ito sasapaw sa ginagawang action ng national. Ang gagawin po ay So susuporta po sa panawagan ng national po. magkakaroon po ang Parliament ng investigation and aid of legislation para Opo, dito parang sa parallel po.
Oo, para dun sa pagpapalakas ng maritime industry na dapat bago or hindi yung tinatawag niyong floating coffins. Opo, yun po yung description po na nasabi po yun sa session kahapon. Mm. Isa pa po ginawa namin kahapon, inatasan po natin ang ating ministry, MOTC, na magbigay ng karampatang tulong, Mhm. pati rin po ang MSSD, ang Ministry on Social Services and Development, parang DSWD po namin doon, na Mm. magbigay ng assistance sa ating mga kababayan na victims ng Oo. tragic incident. Oo, lalo ang BARM ay karamihan ng mga lalawigan at area sa BARM ay mararating mo lang sa pamamagitan ng sea travel, sea transportation. Tama po. Yung BARM po kasi, dalawang klase. Yung una, Mhm. yung BARM mainland. Ito po yung Lanao, Maguindanao del Mhm. Sur, Maguindanao del Norte. Meron din po tayong BARM Island Provinces, yung Basilan, at saka Tawi-Tawi. Dati Mhm. po, yung bago pa ang Supreme Court decision, Mm. lumabas, kasama po ang Sulu. So ito po yung Oo. mga island provinces naman po. So kailangan talagang mag-legislate ang BARM ng tawag dito na maging ligtas ang lahat ng mga ah, itong transportation sa dagat. Opo, Sir Mhm. Dexter. Okay. Well said. Maraming salamat po, BTA spokesperson Attorney Jet Lee. Magandang gabi. Maraming salamat, Sir Dexter and Ma'am Meiji po.